Good morning, ma'am. Ako nga pala po, si Dean Postocador Farm 10 Ngayon, tatalakayin ko ang globalisyon pang-ekonomiya. Ang globalisyon pang-ekonomiya ay tumutukoy sa mas malawak at mabilis na pagkaugnay-ugnay na mas ekonomiya ang iba't ibang bansa sa pamagitan ng kalakalang pamumuhunan, teknolohiya at daloy ng kapital at paggawa. Mga katangian ang globalisyon pang-ekonomiya. Malayang kalakalan, free trade, mas bubukas na bentahan at palitan ng produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. Kahulugan. Ang malayang kalakalan ay isang sistema kung saan ang mga bansa ay nakikipagpalitan ng produkto at serbisyo ng walang gaanong hadlang gaya ng mataas ng buwis o mahigpit na regulasyon na gobyerno. Paliwanag. Dahil sa free trade, mas nagiging bukas ang merkado ng isang bansa. Ikalawa, mas madali makapasok ang mga imported na produkto at mas madali ring makipag-export ang lokal na produkto papunta sa ibang bansa. Ikatlo, ito ay bahagi ng globalisyon pang-ekonomiya dahil sa pinalawak nito ang ugnayan ng mga ekonomiya sa buong mundo. Halimbawa, ang Pilipinas ay nag-export ng saging at pinya sa Japan. Ikalawa, nakakabili tayo ng murang damit mula sa China o gadget mula sa Korea. Ikalawa, pumuhunang paigdig, foreign investment. Pagpapasok ng mga dayuhang kumpanya ay kapital sa isang bansa. Kahulugan. Ang pamumuhunan ng paigdig ay tumutukoy sa pagpasok ng pera, negosyo at kumpanya mula sa ibang bansa upang mamuhunan o magtayo ng negosyo sa loob ng isang bansa. Paliwanag. Maaari magtayo ang mga dayuhan ng pabrika o pinsala o negosyo tulad ng malls, BBOs at factories. Ikalawa, maaari rin itong nasa anyo ng kapital o salapi na ipapasok ng mga dayuhan paano sa mga proyektong pang-ekonomiya. Ikatlo, layunin ng mga foreign investors na kumikita pero nakikinabang din ang bansang pinupuntahanan nila dahil sa nagkakaroon ng dagdag trabaho, buwis at pag-unlad ng ekonomiya. Halimbawa, mga call center, PPO, business mula sa Amerika na nagtatayo ng opisina sa Pilipinas. Ikatlo, Toyota Japan na Samsung Korea na naglalagay ng pabrika o tindahan sa iba't ibang bansa. Number 3, pag-usbong ng multinational companies, MNS, mga kumpanyang nag-operate sa murang bansa. Ang multinational companies, MNS, ay ang mga malaking negosyo o korporasyon na may operasyon o opisina o pabrika sa higit sa isang bansa. Paliwanag, ang mga kumpanyang ito ay hindi lamang natututok sa isang bansa na napupunta sila sa ibang bansa upang makabenta ng produkto, magtayo ng pabrika o magbigay ng serbisyo. Layunin nila ang mas malaking merkado, mas mura paggawa at mas malaking kita. Sila ay bahagi ng globalisyon pang-ekonomiya dahil sa pinakita nila ang malawak na ugnayan ng negosyo sa buong mundo. Halimbawa, McDonald's, Jollibee, Coca-Cola, Apple, Samsung, makikita sa maraming bansa at pareho ang brand at produkto. Ikalawa, mga car manufacturers tulad ng Toyota at Honda
Pagpunda na may asbili plans sa iba't ibang bansa. Number 4, pagbabago sa teknolohiya at komunikasyon, mas mabilis, maugnayan at transaksyon sa negosyo dahil sa digital platform kahulugan. Ang pagbabago sa teknolohiya at koneksyon ay tumutukoy sa mabilis na pag-unlad ng mga makapagong paraan ng pakikipag-ugnayan at paggamit ng digital platform tulad ng internet, cellphone at ibang pang-online site. Paliwanag. Dahil sa teknolohiya, mas mabilis na magkaroon ng transform ng negosyo at kalayaan kahit magkakalayo ng mga bansa. Nakatulong ito pang makapabenta ng produkto, makipag-meeting at magpadala ng pera sa serbisyo sa pamamagitan lamang ng digital tools. Halimbawa, online shopping sa Lazada, Shopee, Amazon. Kalawa, online meeting gamit ang Zoom o Google Meet para sa international business. Dito po natapos ang aking video.